Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us. Sabi niya dito, via Philippine Star, Vice President Sara Duterte visited the wake of Chris Lawrence Fabian, one of the victims killed in the school shooting in Tacloban City. Chris' mother, Bea Fabian, had appealed on Monday for a chance to speak with Duterte, even if only through a phone call. The family said they were surprised when the vice president arrived at the wake at around 6 a.m. on Wednesday. Ngayon, di ba Wednesday ngayon? Duterte also visited the Sipara family earlier at around 5 a.m. Sabi dito, wow! 5 a.m. and 6 a.m. Phone call request lang. Pero binisita in person mismo. Grabe ka, BP Inday Sara. Buong pusong pagdamay at malasakit sa mga pamilya bilang isang ina, leader, ina ng bayan. Karamay sa panahon ng matinding pagsubok. God, please comfort these families. Okay, itong nangyari sa Tacloban, may tuturing ito na national disaster. Pinag-uusapan ng buong bansa. Napakasakit. First time na nangyari na sa ating mga eskwelahan, na supposed to be ang ating mga anak at apo, ligtas, nag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan, biglang nagresulta ng malagim, violent activity na ikinasawi ng 3 tao, kinasugat ng ilan pa, more than 20. It's a national disaster. So ang tanong, nasaan ang Pangulo bilang amahan ng ating bansa? Wala, as usual. Ang Vice Pangulo, tingnan nyo ang inahan ng isa sa mga biktima, yung student hero, si Chris Lawrence Fabian. Yung namatay siya dahil isinara niya ang pintuan. Kinukonsider, maraming naligtas na mga estudyante dahil sa kabayanihan ni Chris Lawrence Fabian. Nag-request lang ang inahan ng biktima kay BP Sara. Bakit hindi sa Pangulo? I don't know. Alam nila siguro na hindi sila pagbibigyan ng Pangulo. BP Sara ang gustong makausap. Humingi ng tulong para makakuha ng hustisya. Phone call lang ang nire-request. Personal na binisita. Wow. Alas 5 pa lang ng madaling araw. Diba, alas 5 ngayon, medyo madilim-dilim pa. Nandun na ang Vice Presidente. Nakaka-believe, nakakataba na meron tayong leader na ganyan. Malala ko tuloy si Tatay Digong. Noong presidente pa siya, nabigla ko dahil mga kafgo na namatay sa labanan, binibisita mismo ng presidente. Sa aking military service, 34 years, wala akong nabalitaan na pag may nangyari sa kafgo ay bibisitahin ng presidente. Ako, nung commander ako, mamatay aming kafgo, ipupuntahan ko dahil ako yung direct commander sa ground. Puntahan ko. But, yung commander-in-chief presidente, hindi lang minsan, kasi maraming kafgo na namatay. That was the time na mayroong peace talks with the NPAs. Tapos, ang mga rebelde, pinapatay mga kafgo. Kaya galit na galit si Tatay Digong. Binibisita niya. Doon ako unang bumilib. Sabi ko, grabing presidente ito. Nakakatuwa, nakakatabang puso.
na mayroong commander-in-chief na nagmamalasakit even to the lowest rank, kafgu, pinupunta niya. Kaya yung ganyang malasakit ni BP Sara namana niya kay Tatay Digong. Mayroon pang sundalo noon na namatay sa Lanao. Namatay dahil sa pakikipaglaban sa mga Mauti terrorist group. Binisita rin ni BP Sara sa isang liblib na lugar sa Lanao del Norte. Nabiglang mga tao pagdating niya doon. Saan pa? I think sa Bohol, may namatay na pulis. Sa pakikipaglaban din sa mga rebelde. Pinuntahan ni BP Sara. Excuse me. Kaya, again, no, hindi na nakakapagtaka si BP Sara na bibisitahin niya ang pamilya dahil dito natin makikita ang kanyang malasakit bilang ina ng bayan, bilang leader. Dahil alam niya kung gaano kasakit. So, sa gobyerno, Pangulo, huwag nyo nang asahan. As usual na yan. Yun nga nung Marawi bombing ba yun? December of 2023. Marami nang namatay sa Marawi. Nasaan ang Pangulo? Wala. Ang Vice Presidente, nauna nang nagbigay ng mensahe, nagbisita na. Ang Pangulo, wala lang. Dami na. Meron pang namatay na sundalo. 2 piloto. Air Force pilot. Nag-crash yung kanilang fighter jet na dumating sa Villamor Air Base yung bangkay ng 2 piloto, hindi man lang sinalubong ng Pangulo. Parang Pinoy style noon. Yung Mama Sapano 44, dumating yung bangkay ng mga pulis nating hero, hindi man lang sinalubong ng presidente. Ito, wag na kayong aasa sa ating presidente. Ang nagbisita lang doon sa is DSWD Secretary Rex Gatchalian. Well, trabaho niya yan dahil itong mga minor de edad, under na ng DSWD. But dito sa ginawang ito ni BP Sara, dito mo makikita kaibahan ng leadership ni BP Sara at dito presidente natin. Lawak, ang layo ng agwat sa malasakit at pagmamahal. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.